Okay, so for your first team dito sa power rankings mo, Paneng, I think a lot of people would agree Creamline Cool Smashers is on the top. Why is that, Paneng? Well, of course, they're the first team na nakapagpanalo ng Grand Slam. You know, winning three conference in 1 year. And so far, undefeated sila sa conference. And so, ang ganda nung laro na pinapakita nila. Though nung last game nila, to end 2024, nag-stretch yun ito 5 sets. But knowing the championship mentality of the Creamline Cool Smashers, na kahit na sobrang dikdikan na sa huli, is may end game sila. Kaya nakuha nila yung game na yon. I mean, fifth set was 15-13. So it was really that close. And isahan lang yung dikit yung puntos doon, yung lamangan nila. But it was the end game and yung kapit and maturity na pinakita ng Cool Smashers that got that game. Yeah, I think masasabi ko, naiintindihan ko kung bakit Creamline. Nakakalaban yung Creamline. Bakit Creamline yung nasa top ng list mo. But at Miss Paneng, why do you think kahit na sobrang struggle yung Creamline sa game nila against Zeus, or kahit sa mga anong tight games nila, bakit nasusustain or paano nila nasusustain yung mga ganong games, like tight games? I think isa sa pinaka okay sa team nila is ang tagal nila magkakasama. You know, ilang years na sila same teammates or may mga players na nag-sit out because of injury, but ang lalim ng bench nila. Palagi silang may someone na nakakapag-fill in ng mga absences ng ibang players na parang hindi mo na rin mapapansin na wala si ganito dahil ang ganda nung nilaro nung galing sa bench. And a lot of them were season MVPs, finals MVP. So they all have that experience na rin. And ayaw nila talagang bumitaw at the end eh. Kahit na gaano kadikit yung mga laro, nakakabawi sila kagad. Iba talaga pag may mga veterano na. No? Let's talk about the